Ang araw sa inyong lahat, ako po si Banat Bay at ngayong araw na ito, pag-uusapan na naman natin ng mga trending sa ating bayan. Nako, medyo maaga tayo ngayong araw na ito kasi alam mo naman, ang ating orasan dito ay advance ng 1 oras. Kaya medyo inaantok na ako pagka mga 1:30 na pag nagsimula. Mamaya kung ano na masabi ko, mapahamak lang ako dito. Anyway, pag-usapan na ho natin ang mga trending sa ating bayan. Pag-usapan na ho natin itong mga nagaganap na, alam mo, painit ng painit. Painit ng painit habang dito sa Japan ay palamig ng palamig. Naku po. Pag-usapan po natin itong malupit na pahayag na kesyo di umano daw. Ngayon ay pag-aaralan na. Naku po, pabihirang. Nung una, ang sabi nila patungkol dun sa ICC, kesyo hindi papayagan, walang karapatan, lahat na ng pagtataboy sa ICC ginawa. Si Remulla, ang ating Pangulong Marcos, talaga nga namang sinasabi nilang hindi natin papapasukin yung mga yan. Tapos ngayon iba na. Bakit kaya? Iba na ang tinig ng gobyerno na ito. Nako. Alam nyo, marami tuloy naghihinala. Hindi kaya dahil sa binanatan ni Pangulong Duterte ang mga kongresista? Naku po, patay tayo dyan. O baka naman dahil pinagtanggol ni Pangulong Duterte ang Banateros Brothers at tinamaan ang ego ni Remulla. Diba? Alam mo naman to si Remulla, diba? Piko na tao ito Mukhang tinamaan ata ang ego ni Remulla at sinabi niyang, Duterte naman. Ba't mo naman pinagtanggol yung Banateros Brothers? Mga maliliit lang na tao yan. Hindi mo kailangan ipagtanggol yan, Hindi, diba? Kasi, diba, kung maalala nyo, doon sa Gikan sa Masa, sabi ni Pangulong Duterte, mawalang galang na. Mas magaling ka sa akin, sabi niya. Pero iyan ang pag-interview namin kay Bantag ay sakop ng press freedom. Di ba? Siguro, alam mo naman to si Remulla, di ba? Sabi nga ni Bantag, sabi pa ni Tebes, pikunhong tao to Pikunho ang na tao to at pag tinatamaan ng ego niya, alam mo, yung mga taong masyadong maano ang ego, alam mo kung anong tawag dyan? Hindi, ako ito lang. Makinig kayo na maigi Alam mo kung anong tawag sa taong madalihong mapikon, madalihong parang nasasaktan yung ego nila. Alam nyo kung anong tawag dyan? Yan ang mga taong spoiled. Yung laki sa layaw. Munti ka ko na masabi yung letter N. Hindi, totoo naman di ba? Bakit kanyo? Bakit kanyo laki sa layaw? Kasi pagka ang isang tao medyo tinamaan, di ba? Pag ang isang tao ay madalihong mapikon, pagka ang isang tao ay lumaki doon sa laging nasusunod yung gusto nila. 'Di ba? Lahat ng gustuhin nila sa buhay na ito, mula pa lang nung pagkabata ay nasusunod na. So ibig sabihin lamang po nun, sila ay spoiled. Kasi lahat feeling ko dahil porket ang kanilang pamilya ay pamilya ng, alam mo naman ng Remulla. Yung tatay niyan, malupit na politiko, di ba? Yung buong pamilya niyan, laging panalo, laging nasusunod sa Cavite. Ngayon, pagka sila ay may kumokontra sa kanila, napipiko na kagad sila. Pag hindi na kagad pinaniwalaan
Pag hindi na kagad pinaniwalaan yung kanilang sinasabi, napipikuno sila. May mga ganyan tao. Sino ba dito sa atin ng may kaibigan na ganyan? Yung tipong kailangan lagi siyang tama. Pag hindi siya laging tama, napipikon siya. Pag hindi nasusunod yung gusto niya, naiinis siya. Nayayamot siya. 'Di ba? Nabibwisit siya. Sino sa atin na may ganong kaibigan dito? Sige na. Pagkakataon nyo nang gumanti, huwag nyo na lang pangalanan. Sabi nito, asyendero ba sila? Oo naman. Hindi lang asyendero. Kasi asyendero, ang pagkaalam ko sa asyendero, malaki lang ang lupain sa bahay. Hindi lang bahay ang kaya ang kanilang mga pagmamay-ari, di ba? Pagmamay-ari ho nila buong Cavite. Kaya hindi lang yan hindi lang na asyendero, ha? Siya ho ay sitisero. Ano sitisero? Syudasero. Hindi totoo, ha? Ako, asawa ko, immature. Pag hindi ba nasunod yung layaw, naiinis. Pag hindi ba pinagbigyan, nabibwisit. Sino may ganyang asawa? Sige nga, taas nyo nga yung mga kamay nyo. Yung may ganyang asawa, kailangan yung asawa nyo laging tama. Pagka hindi siya tama, tama pa rin siya. Naiinis siya, parang feeling niya yung pagiging mali ay isang pagbaba ng dignidad. May ganun di ba? Kasi alam mo sa buhay, hindi porket ikaw ay nagkakamali, ibig sabihin mali ng iyong dignidad, mababa ng iyong dignidad. Hindi, minsan talaga, yung tanggap-tanggap ka lang din, di ba? Tanggap-tanggap ka na minsan mali ka, di ba? Parang si Remulla parang ganun parang gusto niya lagi tama siya. Kaya nga, isipin mo to, sa sobrang pikon niya, hindi nga niya alam ang pinag-usapan namin doon sa unang interview namin kay Bantag. Hindi niya nga alam yung pinag-usapan namin. And yet, nag-react siya. Feeling niya kasi, inaaway na naman siya ni Bantag. Di ba? Actually, nakita na ho natin yung pagiging ganyan ni Remulla pati doon sa issue ni Tebes Ito kasi si Tebes, sinayawan ba naman budots? Kita mo naman yung katawan ni Tebes, kahit medyo may edad na. Hindi, alam mo, kahit pa paano, yung mga ganyang edad, usually mga malalaki na tiyan yan Ay, sandali. Linawin ko. Hindi ko pinapatama si Remulla sa laki ng tiyan Pero ganun Hindi ba totoo? Si Tebes kahit matanda na yan, yung pormahan pa niya na alam mo naman medyo bata-bata pa datingan. Sabay sinayawan. Si Remulla, ayun, galit. Dahil sa pagsayaw niya, ginawa na siyang erorista. Ang bira, oo. Inom muna tayo ng 7-Eleven na kape, ha? Masarap po ito, ha? Grabe. Kaya nga, itong papakita ko lamang ho sa inyo kung ano ang matinding pagbabagong ginawa ng administrasyon na to. Hindi, alam mo, sabi nila, di ba? Sabi nila, eto kasi may mga nakakausap tayo. Banat bay. Lalo na dito sa Osaka, dami pa namang mga actually, daming iskonyan dito, At saka marami ring nabudol. Oo, sabi ni nung isang nabudol na nakausap ko, Banat bay, akala talaga namin magkakaroon ng tuloy-tuloy ng pagbabago dito sa administrasyon na to. Yun ang sabi niya. Kasi, siyempre, nasaan namin si Tatay Digong nagbigay ng pagbabago. So, inaasahan din namin na uy, naku po, naputo lang signal. Hayop yan. Anak ng weteng. O yun. Bumalik. Naglag na naman. Buti na lang, bumalik. O, ito na. O, yan na. Ayan na. Mukhang may multo dito Sinasabot tayo, naabot tayo ng dito na. Hindi, meron tayong mga nakausap dito. Tapos ang sabi nga nila,
Alam mo, Banat Bay, parang wala namang pagbabago, sabi nila. Ganun, may mga ganun. Parang wala namang pagbabago nangyari. Akala talaga namin magbabago na. Patuloy-tuloy na ang pagbabago. Alam mo, eto ako, naniniwala pa rin ako na meron talagang pagbabago pa din. Wag naman po natin sabihin na walang pagbabago. Meron nung pagbabago ang nagaganap sa Pilipinas. Actually, ito ang isa sa matinding pagbabago. Dati, ito ang kanilang statement. Pag-aaralan ng Department of Justice. Ay, sorry. Ito pala Wala silang gagawin dito Wala silang kinalaman sa atin dito. At anong gagawin nila? Papasukin nila tayo? Gusto ba nilang pasukin tayo bilang isang kolonya na naman? Yan. Yan ang dating statement ni Remulla. Nung napahiya siya kay Pangulong Duterte at medyo naging critical na si Pangulong Duterte, na iba ng statement. Nagbago. Di ba? Nagbago. Ito yung dati. Ito, play uli natin yung dati. Wala silang gagawin dito Wala silang kinalaman sa atin dito. At anong gagawin nila? Papasukin nila tayo? Anong gagawin nila? Alam mo, pag si Remulla nagsalita, parang siga sa kanto. Anong gagawin nila? Gagawin na naman tayong kolonyal. Sasakupin tayo, ha? Gusto ba nilang pasukin tayo bilang isang kolonya na naman? Kita mo, yan ang statement niya nun. Sabi ko sa inyo, may pagbabago Ito, pagbabago. Pag-aaralan ng Department of Justice ang panawagan ng Makabayan Bloc na payagan ang International Criminal Court na pumasok sa bansa para imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagugat ang panawagan ng Makabayan Bloc matapos na ihayag ni dating Pangulong Duterte. Isipin nyo ito, ha? Maniniwala ba kayo? Ito, sige. Maniniwala ho ba kayo na kaya papapasukin o kaya pag-aaralan o kaya ikukonsidera na ng gobyerno na ito papasukin ng ICC dahil sa complaint ng Makabayan Bloc? Hindi, ako teretsuanan tayo, totohanan lungo tayo. Sa tingin nyo, yun ang dahilan kung bakit papayagan na o pag-aaralan o ikukonsidera na na ipapasukin ng ICC? Hindi ho, kalokohan. Isang malaking kalokohan. Bakit ho kanyo? Tinamaan ho talaga ang ego ni Remulla. Dahil ho dun sa pagtatanggol ni Pangulong Duterte sa kalayaan ng pamamahayag ng mga vloggers, lalong-lalo ng Banateros Brothers. Tinamaan ang ego nitong matandang to si Remulla. Yan ang totoo dyan. Pangalawa, siguro, dahil nga na nakikita na kinokontra na ni Pangulong Duterte ang gobyerno na to, ayan na, sinisimula na nila talagang gipitin si Pangulong Duterte. Sabi ko naman sa inyo ewan ko, kayo ho ba bilang mga dati ko pang taga-subaybay at nanunood dito sa Banat Bay Live, tanungin ko kayo, di ba sinabi ko na sa inyo yan? Sinabi ko na sa inyo nakatarantaduhan yung statement na yan. Kahit nung noong panahon pa yon, sabi ko wag kayo maniwala dyan sa statement na yan na hindi pa papasukin ng ICC. Alam mo, dami nagtawag sa akin doon na fake news daw ako, ha? No. Naalala nyo nun? Di ba ang dami nagsabi, hindi, fake news ka, Banat Bay, hindi naman totoo yan. Kita mo, linaw na sinabi ng administrasyon na ito, hindi na ba papasukin yung ICC? Sabi ko, wag kayo magpaninlang, wag kayong tatanga-tanga. Maniwala kayo sa hindi. Eto na, ayan ano lang yan, daldal lang po yan, hindi totoo yan. Sabi ko sa inyo, yung ICC issue na yan, hindi yan tuluyang papatayin. O ika nga, yung issue na yan, hindi yan talagang totaling iiwan ng gobyerno na to. Yan ang gagamitin pang-blackmail sa ating Pangulong Duterte. Yun ang totoo. Di ba? Ayaw niyo maniwala. Sinabi ko na sa inyo yan, noong simula pa lang ng administrasyon nito, sinabi ko na sa inyo, gagamitin yan bilang
pang-blackmail o di kaya pang-haras. Kasi tandaan ninyo, pag yan pumasok, kasi ito simple lang naman po yung ICC na yan eh. Yung ICC na yan, walang kapangyarihan yan. Walang huyang kakayanan para mag-execute ng kanilang desisyon. The only way to execute yung magiging desisyon ng ICC ay kung makikipag-coordinate ang gobyerno. Kasi ang kanilang police power, hindi naman pwede sila magpapasok ng mga banyagang pulis dito para dakpin si Pangulong Duterte. Walang ganun. Di ba? Hindi pwede yun. Ang pwedeng gawin, sabihin ng ICC, ito ang aming desisyon. Nakitaan namin na guilty si Duterte. Ganyan-ganyan. So, uutusan o hihingin ng tulong ng ICC sa DOJ. Tingnan nyo na dakpin, arestuhin si Duterte. Sabi ko sa inyo Di ba? Sinabi ko na yan Ayaw niyong maniwala Dami nagsabi sa akin, masyado ka namang banatbay. Maniwala kayo sa hindi. Naisip ko na yan noon pa kasi alam ko, darating ang panahon, magsasalita si Pangulong Duterte at hindi makakatiis. Alam mo, knowing the President, ang Pangulong Duterte, politiko yan. Sumasakay lang yan sa simula. Pero mananaig pa rin po ang makabayan sa kanya, sa kanyang puso. Mananaig pa rin po yan. So darating ang panahon, magsasalita yan sa mga hindi magagandang isyung nakikita niya. Sinabi ko na yan noong una pa lang. At because of that, sigurado ako na gagawa ng paraan o gagawa ng butas itong gobyerno na ito para gibitin si Pangulong Duterte. Ang tanong, papayag ho ba kayo? Hindi ko papayag. Hindi yung totoo at wag daw tayo maglokohan. Kayo po ba ay papayag na eventually, kunwari, ipa-aresto ng ICC si Pangulong Duterte through this government? Papayag ba kayo? Hindi ako papayag. Isa ako sa talagang papalag dito. Di ba? Sabi nung iba, kailan ba ang people power? Gusto niyo people power? Gusto niyo ba ng people power? Sige, nagtatanong ako sa inyo. Sino ho dito ang gusto na ng people power? Sige nga, magkadiretsuhan tayo. Sino dito ang gusto ng people power na? Sige na, itaas niyo yung kamay niyo. Antayin ko sagot niyo. Okay? Sino dito ang gusto na ng people power? Itaas nyo na nga kamay nyo, tingnan ko. Habang umiinom ako ng kape, itaas nyo kamay nyo para magkaalaman. Sige na. Ayan. Ayan ang mga tao nagsasabing gusto na ng people power. Okay. Ang tanong, tanong. Kung gusto nyo na ng people power, yung mga nagtaas ng kamay, kayo ho ba nag-like na? O nag-share na? Kasi mamaya, yan ang problema sa atin Gusto natin ng people power, gusto natin maging aktibo, pero pag may mga ganitong mensahe na para sa bayad, hindi niya kayo nagla-like. Paano tayo niyan? Bira, naglolokohan lang tayo nito Di ba? Yan ang problema sa atin Pagka, lalaban ako. Protektahan ko si Pangulong Duterte. Pero nung huli na, di magising. Mamaya pa ako, may ginagawa pa ako. Busy ako Di ba? Alam mo, narinig ko na yan Narinig ko na yung mga nakarang yung mga sabi nila, papalag kami, lalaban kami para sa bayan. Tas nagtawag. Suporta na rally. Nung panahon ni Pangulong Duterte, may mga ganun Nagtawag ng rally para suportahan si Pangulong Duterte. Hindi naman nagpunta. Ngayon lang. Gusto ko nang tanungin. Sige nga. Kayo ba gusto nyo ng people power? Kung gusto nyo ng people power, simulan sa social media. Di ba?
Paano magkakaroon ng people power kung dito man lang sa social media, wala man lang mag-like, wala man lang mag-share ng mga ganitong video? Hindi naglolokohan tayo. Hindi, yun ang totoo dyan eh. Hindi ako walang biro yan. Hindi dahil sa gusto ko lang ma-share itong video. Hindi dahil sa gusto kong magkaroon lang ng viewers dito. Hindi ho yun. Ang aking punto dito, kung gusto nyo maging active in spreading the advocacy of this channel and the advocacy of PRRD, bakit ayaw natin? Simpleng bagay, mag-share, mag-like, ayaw natin gawin. Tinatamad tayo. Tamad ako. Ginagawa ko banat ba eh. Tapos gusto nyo mag-people power. Di ba? Ganun lang kasimple. Social media is the key. Yan ang talagang tunay na people power. Tandaan ninyo. Eto makinigo kayo. Makinigo kayo. Si Pangulong Duterte, naniwala talaga ako na nanalo siya because of social media. Ako naniniwala ako doon. Hindi ako papayag na Kaya nga, kung gusto ninyong ipagtanggol si Pangulong Duterte at ilaban sa mga katulad ni Remulla, ibig sabihin labanan yung mga panggigipit ng administrasyon na to, lalong-lalo na si Remulla at itong mga congressman ni Romualdez, dapat mag-share kayo ng mga video na magbubulat ng mga mata ng ating mga kababayan. Ito ang the best niyan. Bakit kanyo? Kasi nga po, kahit nasa ibang bansa kayo, may magagawa kayo. Kasi hindi naman ako naniniwala na pag may umari lang, ipapahuli na si Pangulong Duterte, iiwan nyo trabaho ninyo sa ibang bansa? Tapos pupunta kayo ng Pilipinas, haharang kayo? Ako maniniwala dyan. So bilang mga kababayan natin naninirahan sa ibang bayan, gawin nyo na sa social media. Yan ang inyong magiging matinding suporta. Ang pag-share sa social media. Di ba? Kasi kami, mga banateros, brothers, at iba pang mga vloggers, pero particular kami mga banateros, brothers. Kami marami nga nagsasabi na bakit daw ang tapang-tapang namin. Alam nyo, yung tapang namin, wala yan. Totoo lang wala ho yan. Walang kwenta ang tapang namin kung hindi naman makakaabot sa ibang mga tao. Ano yun yung tapang namin? Di ba? Tapos di naman napapakinggan at napapanood ng mga ibang kababayan natin. Ano sense nun? Yung tapang na yun, baliwala yun. Kailangan yung tapang namin samahan ninyo ng tapang. Kasi ang social media, hindi ho yan yung parang telebisyon. Ang telebisyon, pag binuksan mo TV, kung ano yung nandun sa channel na yun na mapapanood mo at iilan lang yun. Diba? Sa Pilipinas, dati nga, 3 lang ang talaga matindi dyan isipin nyo to sa telebisyon, 3 lang talaga matindi dyan. Nawala pa isa, so 2 na lang ang talagang matindi ngayon. Diba? Sa social media, napakarami. So, kailangan intentional ang pagpapakalat ng balita sa social media. Magagawa lang po yan through sharing, di ba? Sending the videos, liking. Kasi pag nila-like nyo, hindi yan ay lalabas. Ibig sabihin po niyan, lalabas po yung algorithm. Makikita ho nila yung channel na Banat Bay at mga videos natin sa mga kaibigan ninyo. I-recommend nga. So, importante yun. Kaya kayo kinukulit ng mga moderator dito. Sa isang TV interview, ang umano'y paggamit nito ng confidential funds para pondohan ang kontrobersyal na war on drugs sa panahon ng kaniyang termino. Pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, kinakailangan pang pag-aralan ang legalidad at jurisdiksyon ng ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas. Taong 2018 pa. Ayun, sabi nito, sabi niya, anong pwedeng gawin naming mga wala sa Pilipinas? Yun na nga Simple lang Social media. Support. Ako, hindi ho sa
inihingi ko ang suporta ninyo sa Banateros Brothers. Ako, si Coach Oli, tsaka si Boss Dada. Dahil ever since, tumayo po kami para kay Pangulong Duterte. Hindi po kami umalis. Nagyorme po kami kasi, nag-isko kami kasi we have to choose kung sino yung that time na pinakamalapit somehow sa leadership ni Pangulong Duterte. As a matter of fact, ito lang ang sinabi ko, di ba? Paulit-ulit ko na sinabi sa inyo yan. Ako, humingi ako ng advice nun kay Pangulong Duterte. Maniwala ho kayo sa akin. Hindi ho nagbigay ng sagot, direktang nagsagot si Pangulong Duterte sa akin. Hindi ho siya dumirekta ng sagot. Hindi niya sinabing, wag mo iboto to, eto boto mo. Walang ganun sinabi just to be clear. Pero sa kanyang pahiwatig, nakabuo ako ng pag-iisip na ito ang pinakamalapit si Isko nun. Pero hindi kami umalis. At sabi ko nga sa kanya nun sabi ko, Mr. President, just say the word, susuportahan ko ito si Marcos. Sabi ko sa kanya. Marami siyang sinabi sa akin. Hindi ko na lang sinuportahan. Hindi, walang biro. Hindi ako nagbibiro. Kukontra ba naman ako kay Pangulong Duterte? Kung matatandaan nyo nun, di ba? Yan yung mga panahon na malapit na yung kampanya, yung filing ng candidacy, madalas akong nagpupunta doon. O, di ba? Kasi nga po, gusto kong makasiguro kung sino talaga. Kasi siyempre, pagkakatiwalaan ko yung intelligence o yung mga alam ni Pangulong Duterte na hindi alam ng mga mamamayang Pilipino. 'Di ba? Siyempre mas may tiwala ako sa kanya. Ang dami niya kinuwento. Gulat ako. Hindi, walang biro. Nagulat talaga. I don't have the authority to say it here. Pero nagulat ako. Yun lang masasabi ko. Kaya ako pinili si Isko. Sabi tuloy ni Jane, sino nag-utos kay Remulla? Ako, maaaring ano yan. Ako sa tingin ko, as of now, ano niya yan. Ayoko naman kasi magbintang na utos ni Mamsi, utos ni Marcos. Hindi, ako I don't think so. As of now, as of now. Feeling ko talagang pikon lang ho si Remulla. Madali ho kasi mapikon yan Knowing him through other people, pikon daw ho talaga yon. Pag nakantil mo, dumadaldal. Yung sumasatsat, biglang lalabas sa television, magpe-press con, ganun daw yun. So feeling ko talaga, napikon lang siya doon sa ginawa ni Pangulong Duterte pagtatanggol sa freedom of speech ng mga vloggers. Ayoko nga sabihin pagtatanggol lang ng Banateros. Hindi, ng buong mga freedom of speech per se. Yun na ho ang pinagtanggol ni Pangulong Duterte. Magsumite ng notice ang Pilipinas para kumala sa ICC Rome Statute matapos na buksan ng ICC prosecutor ang preliminary investigation laban kay dating Pangulong Duterte na may kaugnayan sa umano'y mga paglabag sa karapatang pantao. Naging opisyal naman ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC taong 2019. Yan, kita nyo na. Ang laki ng pagbabagong ginawa, Yan ang pagbabago. Sabi ko sa inyo, may pagbabago Uy, Tita Liza, maraming salamat. Laging replay. Napapag ko sa'yo dahil late ka na mag-live kaya pangkape sa 7-Eleven. Uy, sarap niya. Pangkape na yan at saka pang smoothies. Sarap ng smoothies dito. Napanood nyo ba yung video ko? Sino nakapanood ng video reel ko niyan? Alam mo, grabe ayoko na mag-comment. Japan na naman ang pag-uusapan natin. Hindi kasi grabe ho Sa 7-Eleven nila, mantakin mo may press vegetable at saka press fruits na pwede mong igawing smoothies. Saka nakakita ng gayon. Di ba? Saka nakakita ng gayon na convenient store. Di ba? Malupit. Sa Pilipinas, convenient store natin, pritong manok, spam, mahabang hotdog. May Paris ba dyan? Sus, Boss Dada.
Hindi pwede yung mga Paris dito. Meron dito yung yakiniku, mga ganyan. Sarap. Mga press na oyster. Grabe, dami kong nakaing oyster ngayon. Sumakit ang julo ko Kay Ma'am Mocha ko napanood. Ba't kay Mocha mo pinanood? Sa akin mo panoorin. Joke lang po, joke lang. Anyway, yun na nga. Eto pa. Pag-usapan naman natin to. Importante rin ito grabe alam nyo, ayoko sanang pag-usapan to kasi paalis pa naman ako, papunta pa naman ako sa bansang Jamaica. Tapos, anyway, ito pag-usapan natin. Panoorin nyo ito Bago pa man dumaong sa Maynila ang USS Ronald Reagan, pinasilip muna sa Philippine media ang aircraft carrier ng Amerika. Pagpapakita raw ng suporta sa Pilipinas, ang nakatakdang pagbisita ng US Navy ship sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Tulog ka lang dyan, tulog ka lang. President Joe Biden muling nagpayag ng suporta para sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Uy, grabe naman yun. F-18 Super Hornet lumilipad. Jets na ito ng Amerika. Ilan lang ito sa mga makabagong assets ng US military na bitbit ng USS Ronald Reagan. Naku! Ang USS Ronald Reagan ang isa sa mga nuclear-powered aircraft carrier ng US. Naku! Nakatakda itong dumaong sa Pilipinas sa mga susunod na araw bilang bahagi ng routine visit. The visit of the Reagan is a symbol of the partnership and the alliance that we have with the Philippines. Tawang-tawa ako dun sa mga ilang mga ilan na kolonyal na mga may pag-iisip. Walang biro Alam mo kung bakit? Yung mga kolonyal na pag-iisip, tuwan-tuwa sila. Uy, pupunta sa atin ng USS Ronald Reagan na chuchucho. Hindi ba nila alam na yan ay may dalang nuklear? Sabi nga, nuklear yan Sabi nila tapos tuwan-tuwa na feeling natin naku, grabe, pagtatanggol tayo niyan. Tuwan-tuwa kayo na tapos nagbigay pa si Biden ng statement niya na handang ipagtanggol at sumabak talaga sa gera ang Amerika para sa atin. Anakay ng weteng. Tapos yung mga utak mga tuta ng sa Pilipinas, tuwang-tuwa, sabi, nako, may pagtatanggol na tayo. Ay, tanga. Hindi, alam mo, sa totoo lang, naiirita ako sa mga ganong tao na hindi nila naintindihan. Alam mo, eto ako, hindi po ako pro-China. Ako, pro-peace po ako, ayoko magkagulo. Alam nyo ba ibig sabihin niyan pag nagkagera? Kayo, ang lakas ng loob nyo magkagera. Alam mo, yung buong pamilya mo, delikado dyan. Pag nagbombahan na nuclear yan, alam mo ba, sa tingin mo, sige, tanungin ko kayo, sa tingin ninyo, ang China, wala niyan? Tapos, nandiyan ang yung Amerika? Akala ninyo biro yan. Pag yan, nagsimula akong magbombahan. Damay-damay tayo dyan. Judy Dubai. Alam mo, salamat po, Judy Dubai. Pinanonood ko yung sa Hamas, saka Palestine, saka yung girian ng Israel, at saka ng UN. Hindi ko nalalagay dito kasi may mga may mga graphics na hindi Ang sinasabi ng UN ngayon, humihingi sila ng ceasefire sa Israel. Itigil daw ng Israel yung kanilang pagbobomba sa Gaza. Kasi daw napapahamak na yung mga Palestinong wala namang kinalaman sa pagbobomba ng Hamas. Linawin natin to para lang sa kaalaman natin, yung mga hindi po masyadong pamilyar sa yung Gaza is lugar. Yung Hamas ay grupo ng mga taong medyo mapang-ahas. Kaya nga Hamas, ahas. Tapos yung mga Palestino naandun sa Gaza. Okay? Yung mga Hamas nasa Gaza rin. So, ang nangyari dahil binomba ng itong mga Hamas, itong nasa Israel, so
nag-retaliate ang Israel. Kaya nga ang sabi ng UN, hindi nyo na dinidepensa ng sarili ninyo, inaatake nyo na kahit daw yung mga walang kinalaman. Tama. Kasi nga, nagtatago ho yung mga Hamas sa mga inosente. Kaya nga issue, di ba, yung ospital. Bakit daw binobomba ng Israel yung ospital kung saan nandun yung mga bata? Kasi napag-alaman nila through their intelligence na yung mga Hamas nagtatago doon sa ospital at ginagamit yung mga batang panangga. Anong ibig ko sabihin? Ito simple lang. Darating ang panahon sa gera, wala hong napipili. O ikaw ba? Sundalo ka ba? O ikaw ba ay ordinaryong citizen? Di ba? Kahit ano hong gera, laging damay ang mga ordinaryong tao. Lagi ho yan. Kaya pag nagsimula yung sinasabing tuwang-tuwa silang mga tuta ng kano, na tuwang-tuwa sila na, andyan na mga kano, andyan na. Gago ba kayo? Tuwang-tuwa pa talaga kayo Dapat nga, dinadaan sa mabuting usapan. Dinadaan ho yan sa usapan na lang ng Pilipinas at ng China. Sandali, bago tayo magsimulang magkurutan, ano muna tayo? Magkwentuhan muna tayo, pag-usapan muna natin. Di ba? Hindi, tuwan-tuwa tayo. Ayan na, yan ang tagapagtanggol namin. Gunggong pala kayo There are certain points lang na ipagtatanggol tayo ng Amerika. Ako naniniwala naman ako ipagtatanggol tayo ng Amerika. Hanggang meron silang pakinabang sa atin. Pero darating ang panahon, kunwari nagkaubusan na talaga. Isipin mo yung sa Israel nga at saka dun sa Hamas, maliliit lang yun Hindi naman maliliit. Ibig sabihin, hindi yun ganong kalaki yung army. Diba? Magaling ang Israel pagdating sa gera dahil dagi sila nakikipaggera. Pero sa dami ng army, China ho ang pinakamarami. Ito ngang hindi pa nananakop sila. Nasakop na ho yung mga kababaihan natin sa Pilipinas. Naubos na sila Karamihan ng mga magagandang babae doon, meron ng mga inchik na mga sugar daddy. Naubos na yung mga sugar daddy na sa congressman. Nasa mga inchik na. 'Di ba? So nung punto ko lang dito, napakarami ho ng mga Chinese Pag huyan nagsimula ng kanilang pagbanat, tapos lalaban ng US at pag naubos, tandaan niyo geopolitics, sabi nga ni Sas. Ang China ito. Ang dali magbato ng missiles niyan, mas malapit kasi sa atin. Ang US nandun sa sobrang layo. Para makapunta ka doon, 12 oras, 14 oras, di ba? Sabi mo na, dinala yung barko. Kung naubos yung supply sa barko nila at kailangan nila mag-resupply, somehow pupunta pa yan ng Japan, pupunta pa yan ng Guam kasi nandan yung mga bases nila na sobrang limited, ika nga. Unlike China, hindi na nila kailangan pumunta ng Taiwan, Singapore para mag-resupply. Doon lang mismo sila sa bansa nila. Magbabatula lang sila. Ibig sabihin, advantage meron ng China. So, mas marami silang pwedeng ibuga sa atin. Kaya nga, as much as possible, simpleng-simple lang mga kaibigan. Hindi po ako pro-China, hindi po ako pro-America, ako po'y pro-Philippines. Kung ano ang magiging proteksyon ng bawat Pilipino, doon tayo. So wag ho natin wag ho natin na parang tuwan-tuwa pa tayo na maggegera na. Gunggong ba kayo? Visits by an aircraft carrier are not very common, but this is already the second visit by the Ronald Reagan. Our alliance with the Philippines is what enables these sorts of engagements. Pero bago pa yan, ipinasilip muna sa News 5 at iba pang Pilimedia ang USS Ronald Reagan. Mula sa Maynila, sumakay kami sa C-2 Greyhound aircraft. Matapos ng mahigit 1 oras, naglanding kami sa USS Ronald Reagan. Sa aming Antindi ng propaganda, no? Ibinitbit pa ng US etong mga media para dalhin dyan sa USS Ronald Reagan na yan. Di ba? Kitang-kita mong meron silang propagandang ginagawa.
Eto nga linawin natin ha. Dadaong pa lang yan. Nakatakda, kaya nga tinan nyo yung title, nakatakdang dumaong. Ibig sabihin, future pa. Hindi pa ngayon nandyan. Mamaya kung pangako lang yan. 'Di ba? Paano kung pangako lang yung mga bitaw na ganyan, tapos pagka nagkagulo na biglang, ay sorry, nag-U-turn kami. Hindi ba? Bakit mo naman nasabing ganun, Banat Bay? Ginawa na ho nila yan noon Nakalimutan nyo? Nung tayo sinakop nila at natatalo na sila, medyo I shall return. Hanggang yung estatwa na lang yung na-return. May ano na sila may history na sila ng ganyan. Sa madaling salita, yung jowa mo, may history na ng ghosting. Kaya nga ganito makinig kayo mabuti mga kababaihan, makinig kayo sa akin. Makinig kayo! Anak kayo ng tutsa, hindi kayo nakikinig. Eto mga kababaihan, pag yung jowa mo, nanggaling sa maling pag-ibig, lalim. Ibig sabihin, yan jowa mo, may jowa dati, tapos kulasisi ka lang, tapos, sinabi niya sa iyo, iiwan ko yung jowa ko para sa iyo. Tapos, ginawa nga niya. Iniwan niya yung jowa niya para sa iyo. Sa madaling salita, may history yung boyfriend mo na mang-iiwan ng go-ghost. Tanungin kita, sa tingin mo, hindi gagawin sa iyon. Pag nagsawa na yan sa ek-ek mo. Hindi, ito, usapang totoo lang to. Real talk to Ni Lucita Mone, salamat po thank you very much Shout out to my brother-in-law Colonel Teddy Manuel and Sista Delia Manuel who always watch your channel. Hello po madam and sir, magandang araw. Hindi, isipin nyo yan na mabuti Kung iniwan nga niya yung jowa niya dati para sa'yo, sa tingin mo ikaw hindi ka niya iiwan. Meron din yan. Kasi nga may history siya na nang go-ghost ng jowa. Tama, mali. Di ba? So, anong ibig ko sabihin? Simpleng-simple lang mga kaibigan. Ang US, meron ho silang history sa ganyan. Iniwan na tayo niyan dati. Naniwala pa rin kayo hanggang ngayon. Secretary Gibo at saka si Assistant Director Malaya. Hindi po ako pro-China Ginawin ko lang. Diba? Alam mo, yun ang sinasabi natin. Napaka-importante kasi nun Kasi nga, wag ho tayong basta-basta naniniwala na hindi, pagtatanggol ako nito. Eto na nga lang Isipin mo to Tayo nga para makapunta doon, napakahirap Kailangan mo magmakaawa at mag-apply. So sabihin mo na, nagkalusuban, nagkagera. Sa tingin mo, aayain tayo nila doon. Ali kayo sa bansa namin, itatago namin kayo, kaya namin kayong suportahan. Maniwala kayo. Hindi ho totoo yan. Wag ho kayong maniniwala sa ganyan. Dahil darating po ang panahon kung ang isang lalaki nang iwan ng jowa para sa'yo, gagawin din siya yan. Diba? Buti na lang talaga ako ang iniwan ng ex. Hindi po kasi ako nang iiwan. Nak ng wewe Hindi, yan ang totoo Kaya sana maintindihan natin kasi ginawa na ng US sa atin yan. Wag ho tayo magpapaniwala. Kaya nga, we should learn, alam mo yung ginawa ni PRRD, napaka-importante nun. Yung ginawa ni PRRD noon, 6 years kinaibigan ng China. Okay? Yung Amerika, hindi aalis sa atin yan. Maniwala kayo sa hindi. Kasi nakita na ni Pangulong Duterte, simple lang geopolitics. Ang Amerika, kailangan nila tayo. Diba? Kailangan ng Amerika tayo para sa kanilang interes dito sa Asia. Etong China, hindi tayo kailangan. They can live without us. So, yung priority ng
pagmamahal, ika nga, mas ibinigay ni PRRD dito sa China. At habang mapayapa ang relasyon ng China at Pilipinas, ano ginagawa ni Pangulong Duterte? Nagpapalakas siya ng armed forces. Kaya nga, nakikonek siya sa Russia, nakikonek siya kung kani-kanino para lumakas. Okay? At hindi maging dependent. Magkaiba ho kasi yung ginagawa ng Amerika ngayon sa atin. Ang ginagawa ng Amerika sa atin, ginagawa nila tayong dependent sa kanila. Hindi nila tayo pinalalakas. Ginagawa lang tayong dependent. Ibig sabihin, panghabang buhay, we will need them. Etong ginawa ni PRRD, ang sinabi niya, hindi, we will be dependent sa sarili namin. Paano? Palakasin natin ang ating sandata. Tayo, tuwan-tuwa tayo, may EDCA. Tuwan-tuwa tayo, may USS Ronald Reagan. Tuwan-tuwa tayo, nandito yung mga kano. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? As simple as that. Ganun ang diskarte ni Pangulong Duterte. Bisita nitong Miyerkules, October 25, nasa Philippine Sea ang barko. Gawing silangan ng Luzon Strait o malapit sa Batanes at Taiwan. Ang USS Ronald Reagan ang katangi-tanging forward-deployed carrier ng US. Ibig sabihin, permanente itong nakadestino sa labas ng Estados Unidos, partikular nasa Yokosuka, Japan. Bago ito bumiyahe palapit ng Pilipinas, nagsagawa pa ito nitong weekend ng flight operations sa South China Sea, bagay na hindi nagustuhan ng Beijing. Sa ulat ng pahayagang Global Times ng China, tinawag na provocation ang isinagawang US aircraft carrier operation. Yan nga yan yung sabi kong iniiwasan. Hindi ko maintindihan at tuwan-tuwa tayo kasi totoo naman provocation yan. Alam mo nang may sigalot doon. 'Di ba? Alam mo nang halimbawa mag-aaway dalawang grupo, dalawang magrarambulang grupo. Alam mo na nga may sigalot, 'di ba? Doon ka pa talaga nagpakita ng lakas. Doon ka ba nagpakita ng hindi, sabi ko nga, ano ba talaga ang purpose? Ang purpose ba maggirahan? O ang purpose magkaroon ng kapayapaan? Kasi kung ang purpose natin maggerahan, tama itong ginagawa ng US. Oo, ganun lang kasimple yun. Kung ang purpose ay magkaroon ng gera between China and Philippines, tama ang ginagawa ng US. Pero kung ang purpose magkaroon ng peaceful negotiation, mali itong ginagawa ng US. So ano ba gusto natin mangyari? Peaceful o gulo? Kaya na magdesisyon. Ano ba gusto natin? Away o gulo? Sagot ng Amerika. It's the long-standing policy for the United States to support freedom of navigation in international waters. Say that the U.S. Navy and the U.S. government is committed to flying, sailing, steaming, and operating wherever international law allows. Huling bumisita sa bansa noong nakaraang taon ang aircraft carrier na ito ng US. Nakakabisita ang USS Ronald Reagan sa Pilipinas sa bisa ng Mutual Defense Treaty at Visiting Forces Agreement sa... Alam mo, ang pinaka nakakairita sa lahat, ha? Ang yayabang nating mga Pilipino as if kaya nating makipaggera. Yung totoo. Alam mo, okay lang sana eh. Okay lang sana kung hindi gutom ang mga Pilipino. Okay lang sana kung magandang ekonomiya natin. Hindi ho eh. Bagsak na bagsak. Alam mo, pinapanood ko kahapon habang ako'y naglalakad sa Dotonbori, habang naglalakad at nagtitingin ng mga pumipila doon. Hindi ko maintindihan, pare-pareho naman ang lasa ng takoyaki, ang haba-haba ng pila. Habang naglalakad po ako doon, may napakinggan po ako kasi habang naglalakad ako, nanonood ako ng news eh. At nakikinig, hindi pala nanonood. Nabangga ako noon. Nakikinig po ako sa ng news. So pinapakinggan ko. Merong isang OFW na umalis sa Israel kasi nga lumipat ng ibang bansa. Tinanong siya bakit ayaw niya magpa-repatriate. Ibig sabihin ayaw niyang magpa-uwi dito sa Pilipinas. Tinanong siya. Di ba? Sabi nung OFW doon. Bakit? Kaya ba akong sahuran ng 30,000 na a month bilang domestic helper? Sa loob-loob ko.
Tanungin ko kayo, magkano ang sahod ninyo sa mga domestic helper nyo sa Pilipinas? Yung totoo, huwag kayo mag-inarte dyan. Yung iba nga, hindi maka-afford eh. Di ba? Yung iba nga, underpaid pa yung mga katulong nyo dyan eh. Mga siraulo kayo eh. Sorry pero totoo. Di ba? Meron dyan, napaka-yayabang nyo. Hindi. Sabi ko nga, domestic helper yung 30,000. Yung mga pasosyal na call center na nag-i-Starbucks pa, wala pang 20,000 eh. Alam mo, may nakita akong ano niyan eh. May nakita akong yung listahan ng sahod ng mga Pilipino. Tapos tinignan ko, ganito lang pala sahod ng call center. Bakit pa na yung Starbucks ito mga to? Hindi naman sa nanlalait ako. Baka yung iba naman, mas mataas naman. Kaya nung nakita ko, 20,000, sabi ko, paano pagkakasyahin yung 20,000? Hindi ako nanlalait linawin ko lang. Hindi po ako nanlalait. Kaya lang, kung mag-i-Starbucks ka araw-araw, paano magkakasya yung 20,000? Hindi walang biro. Mahal-mahal ang Starbucks ngayon, 150. Di ba? 16K ang entry, may sign-in bo. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Ano lang sinasabi ko dito? Ang laki ng problema ng Pilipinas. Yan ang sinabi ng OFW eh. Bakit ako uuwi dyan? Palalamunin ba ako? Ang hirap-hirap, walang trabaho. Ang baba ng sahod. Ang pangit ng healthcare system. Alam mo, natumbok ng OFW yung puto niya dun eh. Natumbok niya talaga, sabi ko. Yun na nga ang problema natin, mga kapatid, mga kababayan. Yan ang problema natin. Yung utak natin, gusto nating maggera. Patunayan sa buong mundo na meron tayong kakayanan kumampi sa Amerika. Hindi, di ba? Isipin yan. Yan ang ating yan ang ating gustong patunayan sa buong mundo. Hoy! Kaibigan kami ng Amerika, ha? Pag kami inaway nyo, patay kayo kay Uncle Sam. Yan ang gusto nating patunayan eh. Tama, mali. Habang marami sa mga Pilipino gutom, nagpapatayan dahil sa barangay election. And yet, gusto natin ng gera. Gunggong no? Alam niyo kung bakit? Kasi nga, sa gera, may pera. Tandaan niyo yung quotation na yan. Banat ba yan? Sa gera, may pera. Tandaan niyo yan. Hindi lang yan sa Pilipinas, hindi lang yan sa Amerika. Kasi sa Amerika, napatunayan na yan eh. Sa bawat gera, may pera sila. Banat ba, pupunta ka pa ng Amerika, mamaya hindi ka makapasok eh. Totoo naman eh. Sa tingin ninyo, bakit gustong-gusto ng dahil nga may pera dyan. Sa Pilipinas, may pera din dyan pag may gera. Nandyan ang confidential funds. Totoo. Siguro, eto anuhin ko kayo. Eto, simpleng logic lang to. Logic na simple. Bakit sa tingin ninyo tinarget yung confidential fund ni VP Sara at saka ng DepEd? Di ba? Dahil pinag-iinitan si VP Sara. Ganun lang simple yun eh. Vice President ka eh. Second to the highest. Tinanggalan mo ng confidential fund. Tapos ano sinabi nila? Mas kailangan ng panlaban dyan sa ating pinag-aagawang island. So, paano mapapatunayan yun? Kailangan may sigalot na mangyari dyan sa island. Hello? O, diba? To justify the confidential funds sa ating sandataang lakas, kailangan magkaroon ng girian. Tama, mali? To justify removing confidential funds from OBP and DepEd
kailangan magkaroon ng girian. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, pag gera, may pera. Yun lang kasimple yun. Sa totoo lang. Sabi nga in the last days, people will be lovers of themselves. Darating ang panahon, ang iisipin lagi ng tao sarili nila. People will be more, greedier. Tama ba? Greedier. Hindi pala more greedier. Mas magiging sakim ang tao pagdating ng panahon. Eto na ho yung panahon na yan. Kung saan nagiging sakim ang bawat tao, kung ano yung kapakinabangan ng bawat isa. Kailangan protektahan na ang kanilang future. Ako, wala ho akong pinariringgang leader ng AFP, hindi ho yan. Pero maniwala kayo sa akin, this is not the first time na nangyayari yan. Huwag niyong kakalimutan na may mga na-involve din sa sandataan na medyo iba. Huwag niyong kakalimutan yan. Bakit ko naman nasabi? Naalala ninyo? Sinabi pa ni Pangulong Duterte yan dati. Yung mga house-show na modernization ng mga nakarang administrasyon. Totoo yan. Di ba? Mga house-show na modernization. Ngayon, house-show na confidential funds. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Jing Corpus. Salamat. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Bakit kailangan dagdagan ng confidential funds yung Navy at kung ano-ano pang nagdidil dyan sa dagat? Bakit? May susuhuran ba kayong isda? Hoy, punta ka doon ha. Bantayan mo yon, tapos magsumbong ka sa amin pag nandun ang mga incheck. Hindi yan ang sinabi niya. Pero ang sinabi niya, bakit kailangan bang may bayaran doon para malaman natin yung mga intelligence doon? Sabi niya, yung mga mangingisda na lang eh. Marami na hong alam yan. Itanong mo sa kanila, magsusumbong naman sa iyan kahit walang pera na kasama. Bakit kailangan natin dagdagan? Galing kay PRRD yan ha. Dating presidenteng malapit sa mga sundalo at mga pulis. Alam niya ang tunay na nangyayari dyan at ano ang kailangan. So yung paglipat ng confidential funds, pautot na pautot yan. So anong gagawin nila para umutot yan? Sirain ng tiyan. Ay, hindi. Yun ang totoo. Diba? Para isang tao magkaroon ng pautot. Sirain ng tiyan. So ganun ho nangyari. Sinira ang relasyon dyan sa China para kunwari may girian. O para kunwari mayroong banggaang nagaganap. O ano, kailangan natin dagdagan ng pera yan to justify that they need more money. Tama, mali? Hindi, tanongin ko kayo. Tama, mali? Di ba? To justify money, kailangan merong gulo. Tapos, tayo mga tuta ng Amerikano, tuwan-tuwa naman tayo. Oy, dyan na sila, Uncle Sam. Ulul, wala pa sa Pilipinas. Nandyan pa lang yan, oh. Ang binitbit dyan, yung mga media, hindi ho nila dinala sa Pilipinas yan. Bihira tayo. Masyado tayo nagpapaloko talaga. Pilipinas at Amerika. Ang Mutual Defense Treaty din ang binanggit ni US President Joe Biden sa muli niyang paghayag ng suporta para sa depensa ng Pilipinas. Kasunod ito ng banggaan sa Ayungin Show. Paulit-ulit siyang video na yun, yung banggaan na yun, no? Talagang paulit-ulit? Di pa ba nawawasak yung bangka na yun sa paulit-ulit na ibinabanggayan ng media? I want to be clear. I want to be very clear. Ayan, napakinggan nyo. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Paalala ko lang,
Huwag niyong kakalimutan, malapit na eleksyon sa Amerika. Ibig sabihin, simpleng-simple. Pag napalitan ng presidente nila, mapapalitan na ang foreign policy nila. There's a big possibility. Pinoprovoke natin ngayon ang China. Nagkakaroon ng mainit na dyan at magkagera dyan. Tapos biglang magpapalit ng presidente ang Amerika at sabihin, ay malay nyo yung susunod na presidente ayaw ng ganyan. At paatrasin yung mga tauhan nila. Tanungin ko kayo, can we demand them and say to them, uy, di pwede yan ha, pangako ni Biden yan eh. Hindi pwedeng ganun. Gets ninyo? Hindi ho natin pwede silang utusan at sabihin natin, may pangako kayo eh. Hindi ho ganun yun. Kaya nga, ang laging punto ko, I do not hate America, I do not hate China, I love my country. So, the protection of innocent people in our country should be the priority of this government. Yan ang lagi niyong tatandaan. Kung ano ang pakinabang, kung ano ang magiging peaceful means, yun dapat ang nasa utak ng bawat gobyerno ng ating bayan. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Di na lang diplomatic protest, balak na rin kasi ng Pilipinas na maghain ng environmental crime case laban sa China. Kaugnayan ng pagkasira ng mga bahura sa Rosul Reef at Sabina Shoal na pasok sa Yan, no, sabi nito isa, yes, kagaya ni Trump noon, pinaalis sa mga military sa Middle East noon. Correct. Mismo. Pagkatapos, pag-away-awayin yung mga taga-Middle East noon, di ba? Gamitin yung mga, kasi di ba alam nyo ba na ang ginagamit ng Amerika to trample government yung mga warlords. Panoorin nyo yan. May dokumentary yan eh. Kaya ka nga magtataka eh. Para pabagsakin ng isang tao doon, ginagamit yung warlords. Tapos iniiwan nila as eventually nagiging mga erorista na. Ganon eh. Ngayon, may ginamit na naman sila. Tapos biglang nung nagpalit sila ng presidente, palit ang foreign policy nila, iniwan. Nung pagkaiwan, ayun, syempre, magkakagulo sila dun. Diba? Exclusive Economic Zone. Kanina nagpulong sina dating Supreme Court Justice at dating Solicitor General Francis Hardaleza, mga kawani ng Philippine Coast Guard at Justice Secretary Boying Rimulya para sa ihahaing reklamo. Ayon kay Rimulya, may mga hawak ng ebidensya ang Pilipinas tungkol dito, pero magsasagawa pa rin ng survey ang Coast Guard kasama ang mga siyentipiko sa West Philippine Sea. Nauna nang sinabi ng China na gumagawa lang ng drama ang Pilipinas sa akusasyon nito. Ayon naman kay Rimulya, dapat mabahala ang lahat ng nasa Asia dahil yamang dagat ang nakasalalay rito. Marami na tayong ebidensya at kakala pa tayo. Kaya kinausap namin ang Coast Guard kasi yung mga cinematographers at yung mga tao na pwedeng tumulong sa atin ng mga scientists ay tutulungan ng Coast Guard makaikot para mapakita yung ganda na maaring nawawala sa atin at yung mga yaman ng dagat na maaring nawawala sa kuha ng cinematographers para ipakita yung yamang dagat, anak ng wet. Siyempre, we need budget for that and we have confidential funds to be used. And that confidential fund hindi pa pwedeng ma-audit. Sino na naman kaya yung i-hire na yan? Pera na naman yan. Sa gera, may pera, may pera, may pera. Sa gera, may pera. Namin na naman kikita dito. Patay tayo yan. Sa sanlibutan, sa buong mundo, sa lahat ng, the rest of humanity. Mga kapatid, Julius Babaw po.
Ang sarap sana, no? Yung mga maiingay na mga politiko na galit sa China at saka yung gustong-gusto na yung ganyan, sana silang maunang pumunta, no? Silang ipadala natin pagkasakasakaling may nangyari. Kasi sila naman yung maiingay, eh. Di ba? Hindi ako, yun lang ang wish ko, ah. Kung sino yung maingay na matapang na akala mo talagang kayang-kayang banggain ng China dahil kakampi ang Amerika, sana sila ang unahing ipadala. O, katulad ni Gibo, siya mauna doon. Si Jonathan Malaya, samahan niya. Si Remulla, samahan niya. Mauna kayo doon. Basta pag may nangyari, kayo ang unang babangga. Hindi kasi, daldal ninyo. Parang feeling ninyo, ang tapang-tapang ninyo. Mauna na kayo, ha? Ipakita nyo tapang nyo. Si Ontiveros, isa pa yan. Hindi kayo mauna. Ang tatapang nyo, ba't di kayo mauna? Alam mo, naalala ko tuloy yung mga rambulan sa fraternity nung eskwelahan ko noon. Nagrarambulan kasi noon, Tao-Gamot, tsaka Acro sa likod ng Claret School. Yung mga leader nung mga fraternity na yun, nasa unahan yan. Unang sisigaw. Unang sisigaw, pero unang tatakbo yan sa likod. Tapos maiiwan yung mga neophyte sa harap. Kawawa eh. Tapos yung mga leader, ayun, nagyoyosi sa kanto, umiinom. Di ba? Ay, grabe talaga. Kawawa eh, no? Oo, starter. Sila yung maingay eh. Tapos pag nagsimula na yung gulo niyan, nauna umuwi yung mga yun. Paano ko nalaman? Isa ako dun eh. Sigaw lang ako na sigaw. Tapos pagka alam ko na magsisimula na, doon na lang ako sa kanto, magpapakita ko doon sa Holy Family. Kasi yung Holy Family, all girls yun eh. Akala ko naman may madedenggoy ako, wala naman pa. Hayop yan. So next. Ito. Ay nako. Pag-usapan natin to, ha. Ay nako. Ito. Sa eksklusibong panayam sa inarestong aktor na si Ricardo Cepeda, iginiit niyang inosente siya. Nangihinayang din ang aktor sa mga nawala sa kaniyang proyekto dahil sa pagkakakulong. Narito ang aking report. Yung first 2 days, tulala ako eh. I couldn't comprehend. Parang kala ko panaginip lang. Or, ano bang na one of these days I'll wake up. Magigising ako at wala na. Hindi makapaniwala sa nangyari sa kanya ang aktor na si Ricardo Cepeda matapos siyang makulong dahil sa kasong syndicated estafa. Sa eksklusibong panayam sa kanya ni Julius Babaw, iginiit niyang inosente siya. Anya, takang-taka siya kung bakit sa 12 miyembro at opisyal ng networking company nilang SPV Top, siya lang ang inaresto. Diin ni Ricardo, endorser o brand ambassador lang naman siya ng kumpanya. Kaya naman, laking gulat na lang niya nang arestuhin siya sa isang ribbon-cutting event. Akala ko skit. Nung may mga tumakbo Alam mo, sa... prank? Parang prank na skit lang, pang promote lang, pang gimmick lang. Hindi ba lumapit sa akin na police kami. Parang it took me a while to realize totoo. Nakakulong pa rin si Ricardo sa QCPD dahil non-bailable ang kanyang kaso. Kaya naman, laking panghihinayang niya lalo na't marami siyang nakalinya at ongoing na trabaho tulad ng Batang Quiapo. Nananawagan siya sa kanyang mga naging kasamahan sa kumpanya na lumantad na at harapin ang kaso. Ang kanyang buong panayam panoorin sa Julius Babaw Unplugged YouTube channel. Alam mo ito lang na grabe ho yung nangyari. Naawa ako dito sa tao nito kasi although sabi ko naman ay ako totally I'm against scamming o networking. Kung ano-ano pang kryptonite, ganun. Against po talaga ako sa mga ganyang investment.
Kaya lang, naawa ko sa kanya, siya lang yung ikinulong. Mantakin mo sa dami ng una-una, tama naman ha. Sa tingin ko naman, may reason naman po yung sinasabi niya, sandali, endorser lang ako eh. Bakit ako nakulong? Hindi, actually, pwede yon. Okay? Sabihin na, I don't know what the law says about scamming. Kung endorser ka ba, ikaw ba'y makukulong? Pero ang punto ko dito, bakit siya lang? Bakit yung mga talagang pinuno niyang scamming na yan, hindi makulong? Di ba, Madam Elizabeth Dinsangan, maraming salamat po. Di ba, isipin nyo na mabuti yun. Bakit yung mga may-ari, o kaya nga dapat nga, top leaders yan. Kasi may mga top leaders yan pag networking yan. Usually, hindi naman po yan mapapatakbo ng iisang tao lang. May top leader yan, yung mga naghihiraman ng mga sports car. Sila yun Yun dapat ang kinukulong, hindi yung endorser. Yung endorser, trabaho lang niya yun Oh, isa pa, isipin nyo to bakit ang ingay-ingay dyan? Yung issue na yan. Bakit yung mas malaking nabudol? Diba? Yung kila Hector at di umanong kay Yexel at na di umanong daw na 200 million daw. Yung actually, sa Baguio pa nga lang daw yun Ibig sabihin, mas malaki pa daw ang talagang nabudol nito mga to. Bakit hindi? Isipin nyo to Kung hindi i-discuss ni Rapi Tulfo yan, hindi pa po mapapansin yan. Di ba? Ngayon nga, walang gumagalaw Walang gumagalaw na media, walang gumagalaw na kung sino mang ahensya ng gobyerno na talagang dapat, yan ang inuuna. O baka naman takot lang kasi may balita ako. Hindi ko na lang sasabihin yung balita ko. Baka mayari talaga tayo nito. Pero sasabihin ko na rin. Alam mo naman ako, pasmado bibig ko. O sabi nito sa Baguio, billion daw. Hindi, alam nyo kung bakit ko alam yan. Naawa ako. Marami akong kakilalang pulis. Simpleng mga pulis. Yung corporal, mga ganyan-ganyan. Simple lang na mga PO1 ang nabudol dyan. Bakit? Ni-require sila. Ni-require silang mag-invest dyan. Diyan kay Hector na yan, yung Kim na yan. Diba? Sila ho ay nautusan ng kanilang chief na mag-endorse. Nagagalit daw yung chip noon. Hindi ko na lang babanggitin kung sino yung chip noon para mag-endorse. To the point, para po mag-invest to the point that they have to loan. Kasi nga po, etong system, para ho sa mga hindi ho nakakaalam, may konting bulok na sistema sa PNP. Ayoko sanang banggitin to pero medyo marami ho dyan ang mga lending business na pagmamayari ng mga ilang general. Okay? Pinepuwersa ho nila yung ilang mga bataan nila na mangutang. Siyempre, pag may utang, hindi naman kakawala yan dahil nasa serbisyo yan. Siyempre, pag may utang, may interes. Di ba? So may kita itong mga ilang general na nandyan. To the point, pinilit silang mangutang para ho mag-invest dito sa kila Yexel o dito sa kila Hector. Hindi natin alam kung ano itatawag natin dun Ganong katindi. Imaginein mo yun. Dinaig pa ang Maharlika. Hoy, mangutang kayo para mag-invest kayo dito sa scam na to. Siyempre, ikaw, gusto mo naman maging malakas sa chip. Invest ka nga naman. Pati yung mga major, mga kernel, kailangan mag-invest sila doon. Pwersahan ho yan. Utos ni PNP chip. Hindi ho itong PNP chip natin ngayon, Matino ho itong PNP chip natin ngayon, Utos sa kanila yan. So talaga nga namang milyon-milyon
ang na-scam dyan sa issue na yan diniscuss kila Yexel, kay Rapi Tulfo. Ganong katindi yan. Ang lalim nito. At ang mga koneksyon nito, hindi lamang po mga simpleng tao, mga malulupit, mga general, mga kongresista, at talaga nga naman, sabi nga, di umano daw, may kinalaman daw, di umano, etong si Speaker. Naku po. Yang casino junkets. O yan. Yan na lang itawag natin. Casino junkets. May mayor pa na involved para makapag-engganyo ng mga investor dyan sa isang lunsod. Yung mayor may Ferrari. Ganun kalupit. Kasi hindi mo, alam mo, sabi ko nga, nabubuking talaga ang tao no? Wala talagang sikretong hindi mabubulgar Mantakin mo, may mayor na umamin na binigyan siya ng Ferrari, hindi naman daw kanya. Saka nakakita ng ganun. Mayor binigyan ng Ferrari. Hindi man lang tinanong, sandali, bawal yan, di ba? Pero binigyan ng Ferrari. Saka nakakita ng ganun. Tapos tanongin kita, aside from bawal yun nakaano yan sa ating batas, malinaw na malinaw yan sa ating batas. Isipin nyo na maigi to, Isipin nyo ng maigi to. Ang isang tao magbibigay ng Ferrari. Can you just imagine kung magkano yung ganong magbibigay lang ng Ferrari? Ano tayo, gagaguhan? Walang pakinabang? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Saan ka nakakita ng binigyan ka lang ng Ferrari dahil kaibigan ka? Ako may mga mayayaman naman akong kaibigan. Pero never yun magbibigay ng Ferrari o kaya ng kahit niya kotse. Kasi ang mga mayayaman, ano yan? Ganun sa pera yan. Walang biro Walang mayamang makasasabi mong ganun magbigay. Hindi mayaman ang tawag dyan. Mayabang. Iba ho ang mayaman sa mayabang. Magkaiba ho yun. Ang mayaman, ganyan ho talaga yan sa pera. Magbibitaw lang ng pera yan pag meron siyang pakinabang. Gets ninyo? So ganun yun. Hindi ho ang mayaman, hindi ho yan yung bigay ng bigay. Tandaan ninyo, kaya nga sila yumaman dahil sa ganun sila Kaya yumayaman ng tunay na mayaman, hindi lang yung mayabang, dahil ganun sila ng ganun sa pera. Hindi ho sila bumibitaw sa pera. Talagang tinatago nila. Tapos magbibigay ka ng Ferrari? Wala lang, friends lang, ganun. Grabe naman yan, lumulunok. Kalokohan yan. Unless talagang masasabi mo na sobrang hindi lang bilyonaryo, trilyonaryo. So ano punto ko dito? Malalim itong casino junket na ito. Sa sobrang lalim nitong casino junket na to, damay ang mga politiko. Sana, Senator Rapi, talagang tuluyan nyo ito. At the same time, imbestigahan, walang itatago. Dahil marami yung congressman na sangkot dyan. Ito naman si Yexel, umuwi ka na. Ituro mo na kung sino talaga mga kasamahan mo. Or else, ikaw talaga ang dyan, magiging parang ang dating yan. Kayong dalawa ni Hector ang pinuno niyan. Ituro mo na yung mga kasamahan mo dyan. Hindi kasi ang dahilan niya, hindi, investor lang din ako. Imposible na investor ka lang din, pero ikaw ang nandoon, nakikipag-usap, ikaw ang may hawak-hawak na milyon-milyon. Alam mo, sa totoo lang, yung yabang niya ang nagpahamak sa kanya. Honestly. Walang biro
Hanapin ko dito sa Japan, malayo-layo ang Nagoya eh. Marami Nagoyo doon, sa Nagoya. Hindi, isipin mo na mabuti yun, ha? Isipin nyo na mabuti. Napaka imposible na hindi siya parte ng leadership nitong casino junket. Bakit? Papayagan ka ba naman na may-ari? Magpirma ka siya, mag-picture-picture ka doon sa pera mo? Siyempre meron dahilan. Ba't ka pinayagan mag-picture doon? Para ipagyabang, para makapag-recruit. Kaya sasabihin sa bandang dulo, sasabihin, hindi ko naman pera yan eh. Ay, yabang mo pala. Hindi, di ba, Excel? Yung totoo. Ba't ka nag-picture dyan? Di mo naman pala pera yan. Naka ng wedding. Puro ka pala kayabangan eh. Di ba? Sus. Anong tawag mo dun sa taong gano'n ng picture, magyayabang? Oh, di ba? Na papasikat sa social media. Kita nyo na to. Top, eto. Dahil sa negosyo, ito. So, ibig sabihin, talagang scamming ang ginagawa ninyo. Kung totoo yung ginagawa mo. Kasi, halimbawa, kunwari kunwari lang naman, mag-i-scam. Bibili ako ng maraming Rolex dito. Hindi pala, hihiram lang. Hihiramin ko lang. Papasok lang ako doon sa mga used Rolex, tapos magpipicture ako. My collection of Rolex. Gawin ko kaya yung bukas. Hanap ako ng ano dito. Pwede kaya ako magpicture doon? Tapos pagyayabang ko, my collection of Rolex. If you want to know more, PM me. Yeah? Ano ibig sabihin nun? Pag ginawa ko yun, ano ibig sabihin nun? O ibig sabihin nun, may plano talaga ako mang-scam ng tao. Di ba? Ay, grabe. Excel, anong plano mo? Bakit ganun? Pa-picture-picture ka pa dyan sa pera. Tapos sasabihin mo, investor ka lang. Di ba? Ay, nako, Excel kasi, wag mong pinauuna yung yabang mo. Balita ako nga, maliit pa nga yung ano eh. Hindi, maliit yung ano. Yung pagmamay-ari mo, hindi naman, mali. Maliit yung, ang tawag doon? Property. Mali pa rin pakinggan. Ibig sabihin, hindi malaki yung bahay mo, gano'n. Ibig sabihin, baka mabuking ako, kanino galing yun. Hindi. Ibig sabihin, kasi doon ako naiirita sa lahat eh. Hindi ako, aside from doon sa marami kang in-invite, ang pinaka naiinis ako, yung picture-picture ninyong magjowa sa pera, tas sasabihin nyo hindi inyo. Di ba? Anong kayabangan yun? Anong palilinlang nun sa kapwa? Di ba? Tas maliit lang pala. Nagyabang ka pa. Hindi, totoo ba yun? Ako nagtatanong lang, totoo ba yun, Excel, maliit daw ang mga pagmamay-ari mo, parang ganun? Hindi naman daw totoo yung pagpo-portray mo na malaki. Ayun, maliit ang resources. Yun, tama ka dyan. Ang galing mo, Jing Corpus, isa kang henyo. Hindi, maliit ang resources niya. Okay naman, masyado kayong atrabida. Anyway, sana imbestigahan ito at alamin pa talaga sino yung mga sangkot diyan sa issue ng casino junket, di ba? Alamin pa natin 'yan, ha. Kasi medyo malalim mo 'yan. Sana tanong natin kasi kung ito alam nyo, yung ginawa ng gobyerno kay Tebes at saka kay Bantag, nagpakita sila ng bilis kilos. Ika nga.
kaya naman palang prosecute. Actually, hindi nga prosecute ang ginawa sa kanila. Persecute. Kaya naman palang gawin ng gobyerno na mag-persecute ng individual ng mabilis. Katulad ng ginawa nila kay Tebes at kay Bantag. Pero yung mga ganitong mga malalaking issue na mas may pakinabang ang taong bayan, mas maraming matutulungan na taong bayan. Mantakin mo, ang daming na-scam. Kung mahuli yung talagang at mautusang pagbayaran niya itong mga utang niya, di mas marami pa tayong natulungan. Kesa sa ang tinulungan lang natin mga political rivalry na nangyayari sa lugar nila. Sa totoo lang, yun lang naman na nangyari doon. Tinulungan lang ng gobyerno yung kalaban ni Tebes doon sa lugar nila. Yun lang yung nangyari. Kaya nga ngayon, pagmamayari na nila lahat ng STL doon . Huwag tayo maglokohan. Alam ko po yan. May mga kilala po ako dyan. Kunwari, alam mo ba itong lungsod namin? Napuno na ito ng mga sugal dahil kay Tebes. Nung nawala si Tebes, nasa kanila na STL. Anong kaplastikan yan? O mga mayor dyan? Plastic nyo talaga? Dapat sa'yo daganan ng Ferrari. Diba? Ito pa. Pag-usapan natin ito, ha? Napaka-importante ito. Mensahe ni Bantag. Magandang araw sa lahat ng taong bayan na kontra sa katiwalian at mga supporters na vloggers, lalo na ang mga Banateros Brothers. Oy! Siyempre kasama na ang Igorot Warriors International members at mga supporters. Ngayon, alam na natin na laganap ang korupsyon sa gobyerno. Pero ang karaingan ng kahirapan at kagutuman ng majority ng Pilipinong hikahos sa buhay ay hindi naririnig at nagbibingi-bingihan ang kinauukulan ng mga taong inaasahan ng taong bayan na dapat nilang sumbungan katulad ng mga politiko. Dahil ba mismong ang gobyerno ang kanilang inirereklamo? Dahil ba ang mga sindikato ay konektado mismo sa gobyerno? Nako, parang alam ko yun . Bakit nagkakaroon ng ganitong mga katanungan? Dahil sa dami ng kapalpakan ng kanyang mga nasasakupan ang gobyernong ito. Kaya tayo nakakarinig ng mga ganito at ganitong mga reklamo at wala naman tayong naririnig na pagwawasto o corrective measures ang pinaka-pangulo natin. Nako po, at alam ito ng taong bayan. Nako. Sino pa kaya ang maaaring hingan ng saklolo? Alam din natin na ang mga kumukontra sa kalokohan nilang masasama ay pinagtutulungan ng mga sakim sa kapangyarihan. Naku. Kung titig ng mabuti ay nasa bingit na ng digmaan ang Pilipinas. Pero ang kasalukuyang gobyerno, mga sindikato, mga politiko ay nagpapasasa sa kaban ng bayan. Naku. Imbis na maghanda. Kaya ang nangyayari, nakikita naman natin na kanilang bulsa, kanya-kanya ang pagpupuno sa kanilang mga bulsa galing sa pera ng bayan. Bakit sila walang pakialam? Itong mga sumbungan natin sana. Dahil ba, ito ang katanungan na naman, dahil ba madali silang mangibang bansa? O bayan? Pagsapit ng kagipitan? Bunga ng digmaan? O kaya naman ay pagdating ng singilan ng kanilang mga kasalanan? Lilipad na naman?
tatakas na lang dahil nga Ulitin na naman yung pagtakas? Ang bihirang buhay, ere, oh. Ano to? Honolulu Part 2? Ay, nako. mapera na sila. At yung perang yon, alam naman natin ay galing sa korupsyon. Ito ngayon ang isa pang pinakamalaking katanungan ng taong bayan. Kaya naman pala masyadong madikit sa Amerika. May takbuhan sa Amerika. Kakalungkot naman ang mga nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya pala tayo na nakipagkasunduan sa Amerika. Sino na ngayon ang aasahan nila? Tayo. Sino na ang kanilang malalapitan? Saan tayo lalapit? Kanino tayo lalapit? Naku po. Kaya nga, minsan, panalangin na lang natin, sabi natin ay, Ama, makinig ka sana sa mga hinaing ng iyong mga hinirang at ng taong bayan. Sakluluhan mo po kami sa mga kalaban. Ikaw po lamang ang aming sandigan, aming Ama. Kayo na po ang bahala sa aming lahat. Kayo na po ang bahala sa bansang Pilipinas. Nako, malalim to. Pero sabi ko nga nung una pa na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Maraming salamat po. Nako po, alam nyo, malalim itong banat ho ni Bantag. Eto, paliwanag lang ho natin, mga kababayan. Napaka-importante ho nito. Kasi marami ho sa atin. Alam mo, nagulat ako sa kanyang mensahe dahil ang ending niya ay isang munting panalangin. Napaka-lalim, di ba? Pero gayunpaman, meron siyang sinabi sa dulo, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Saan ho ba natin makikita yan? Alam nyo, naalala ko dito. Paalala ko lang ho sa inyo. Nasa Exodus po yan. Chapter 3. Chapter 2 pala. Simula sa chapter 2. Alam nyo, eto lang malinaw lang ito. Linawin ko lang ito. Bago ho si Moises kausapin ng Diyos para siya ho ang kumausap at palayain ang mga Israelites. Tandaan ho natin, yung verse 23. Sabi dito, during those many days, the king of Egypt died, and the people of Israel groaned because of their slavery and cried out for help. Their cry for rescue from slavery came up to God. Sa madaling salita, nadinig ho ng Diyos ang iyak ng mga Israelites. Alam mo, kung iisipin mo, malalim yun. Malalim ang interpretasyon nun. Ibig pong sabihin, ang Panginoon nakikinig ho pagdating ho sa issue ng politika. There is an issue of politics dito. Huwag niyong kakalimutan. Inalila ang Israelites noon ng bansang Ehipto. Nasa sila, kolonyal ng Ehipto. At dahil sila ay kinawawa, nagpalit-palit na ng kanilang hari ang Egypt at kinawawa po sila ho'y umiyak. Parang tayo ngayon mga Pilipino. Tayo po ngayon ay umiiyak dahil sa mahal ng bilihin, dahil sa korupsyon, dahil sa kriminalidad. Alam nyo kanina, hindi ko lang ma-play dito kasi ma-demonetize na naman tayo. Merong 4 years old na itinapon po sa septic tank bago ho siya ay may ginawa ho sa kanyang hindi maganda. Sabi ko nga,
Ibig bang sabihin no, naging pabayanang ang mga PNP? In fairness, ako naniniwala naman ako hindi naman nagiging pabaya ang PNP. Ang problema kasi, limitado ang kakayanan ng PNP sa laki ng populasyon ng bansang Pilipinas. Ang problema po kasi, bumalik na naman ang mga adik. Pag bumalik ang adik, matik na ho yan. Yung mga ganyang klaseng karumal-dumal na krimen ay dadami. Kasi pansinin mo nun, yan ang sinulusyonan ni Pangulong Duterte. Itong mga, di ba, tinokhang lang niya. Nawala ho yung mga ganyang karumal-dumal. Or sabihin na natin, sobrang nabawasan. Pareho lang naman din, may pulis din naman noon, may pulis din naman ngayon. Ano pinagkaiba? Dahil ngayon, sagana na naman sa bitamina itong mga adik natin eh. So, sagana na naman na nasusunog ang mga utak nila at talaga nga namang wala na. Talagang wala na silang gagawin. Kasi hindi naman yan dala lang ng kahirapan. Meron ba naman dala ng kahirapan? May gagawin ka sa isang 4 years old? Naintindihan mo ibig sabihin? Hindi dahil sa kahirapan yun. Dahil wasak na ho utak nun. Dahil sa kanyang bitamina. Naintindihan mo natin? So ano punto ko dito? Maaring marami sa atin ang parang maraming ang nagsasabi, naririnig ko na talaga sana may balik na si Duterte, sana may balik na si Duterte. Oo, tama naman din yun. Pero more than that, diba? Tulad ng mga Israelites, napakinggan ng Diyos ang kanilang hinaing para sa politika ng kanilang bayan. Pero, huwag niyong kakalimutan, tama rin yung sinabi ni Bantag, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tandaan nyo, kailangan tumawag ng Diyos ng isang Moises para ho madala at mabitbit ang buong Israelites out of Egypt. Kinailangan ho. May kailangang taong tawagin. Hindi ho pwedeng bigla na lang masusunog ang buong Egypt at mawawala na ang kanilang hari. Hindi ho. May mga kailangang tumayo para sa bayan. Yun yung sinasabi ni Bantag. Kailangang tumayo. Sa pagkakataon na ito, hindi ko alam kung sino, hindi ko alam kung papaano, pero wag na ho nating hanapin sa iba. Ang tanong, tayo ho ba itatayo para sa bayan natin? Yun lang, kasimple ho yun. Wag na ho tayo kasi alam nyo, kung magpapaikot-ikot tayo, sasabihin natin, hindi, kailangan natin ng ibang tao para hindi. Wag na ho tayo. Naintindihan ko sinasabi ninyo na si Duterte, okay yan. Walang problema yan. I agree with you. Di ba? I agree with you. Kailangan natin ng mga Duterte. Pero, more than that, don't ever forget, Duterte has power not because he has power. Naintindihan nyo? Hindi ho siya magikero. Duterte is powerful because of the people. You understand? Without the people, Duterte is just a human being. Gets nyo? Duterte will be just a simple politician kung walang susuportang taong bayan. Napaka-importante nun, mga kapatid, mga kaibigan. Kailangan ng taong bayan ang sumuporta. Kailangan taong bayan ang magsimula. Kasi isipin nyo to. Napakalinaw nito bigyan ko kayo ng matinding halimbawa. Nakailang panawagan na si Pangulong Duterte pagdating po sa audit ng Congress. He even calls for tax, wag magbayad ng tax. Tama, mali. That call will just be merely talk kung walang susunod. Merely speech, political speech, kung walang taong makikinig at maniniwala sa kanya. You understand? Simple lang. Hindi nga pinansin ng media.
Isipin mo, antindi nung command niya, antindi nung sinabi niya. Yang ganyang klaseng command na wag magbayad ng tax, nangyari lang yan nung panahon ni Marcos. Tanong nyo sa mga magulang ninyo. Nung panahon ni Marcos, senior, yung mga businessman, hindi nagbayad ng tax. Nag-collapse ang ekonomiya. Kaya medyo lalong gumulo at lalong nagkaroon ng awakening sa mga military. Ngayon, hindi ho mangyayari yung gusto ninyong mangyari without doing something. Legally. Okay? Linawin ko ha. Hindi ako nag-i-incite dito ng kahit na ano. Ang sinasabi ko, legal process. Peaceful and legal way of protesting para sa ating bayan. Naintindihan natin? Legal ho Hindi ko sinabing lumaban, makipagbarilan sa gobyerno. O hindi ko sinabi yon. So sana lang, tulad ng mensahe ni Bantag, wala tayong maasahan Wala ho tayong maasahan. Kaya sana tayo na mismo gumawa. Paano ho? Una, palaganapin ang mga tamang idea. Halimbawa, kasi sabi ko nga nakakatakot minsan papasukan tayo ng ng mga mali. Sabihin magka-revolusyon. Hindi ako naniniwala sa digmaan. Una-una, hindi ako naniniwala sa pagiging rebelde. Hindi tayo dapat magrebelde sa gobyerno. Ayoko 'yun. Ang akin, yung mapayapang paghahayag ng ating pag-disagree sa gobyerno, 'di ba? Kung magkakaroon niya ng simpatya, sabihin dami ng tao na nakikisimpatya kay Pangulong Duterte, maniwala ho kayo sa akin. Unti-unti yan. Unti-unti na magigising ang mga politiko. Kasi ang iniisip ng politiko ngayon yung 31 million. Iniisip nila, hindi. May mandato si Marcos ng 31 million kaya hindi matitibag itong gobyerno na to. Kaya, sige lang, magnakaw lang kami na magnakaw. Hindi ko sinabing si Marcos yung magnanakaw, Sabi ko nga sa inyo, sa tingin ko nakikita ko si Marcos, hindi naman siya yung gumagawa nito. Wala siyang kamay dito. Sa tingin ko lang to be fair, wala naman po siyang, may pera na ho yung mama. Ang sa tingin ko lang na medyo pagkakamali niya ay yung hindi siya gumagalaw at hindi niya masyadong, gumagalaw naman siya, in fairness. Ayoko maging pessimistic. Gumagalaw naman siya, pero yung mga tiwali sa kanyang gobyerno, hindi niya napapalo. Yun ang problema ko dun. Yun ang talagang problema natin yan. Dahil nga sa medyo mahina, yung mga tiwali na nasa loob ng gobyerno, tulad nila Remulla, na kung ano-ano ginagawa, tulad ng pinsan niyang si Romualdez, na kung ano-ano rin na ginagawa, kinakawawa pa si BP Sara Duterte, hindi niya kayang paluin. Yun ang problema natin dyan. Diba? Yan ang totoo dyan. Kaya, alam mo, kung maaari lang sana, maipasok natin sa Senado ito si Bantag. Hindi ako nagbibiro Walang pera yung mama. Actually, nung in-interview namin siya, tinanong namin yan, sabi niya, paano naman ako papasok dyan? Wala naman akong pera. As in, wala. Tapos nagtatago pa nga siya. Hindi ko nga alam kung saan siya. Diba? Sana lang, suportahan ninyo kung sakasakali. At siguro, ewan ko kung paano gagawin yun. Pero, sa akin, kailangan gumalaw ng mga mamamayan. Hindi lang ako, hindi lang ang Banateros, hindi si Coach Oli, hindi lang si Boss Dada, hindi lang si Jojo. Kayo mismo, kayo mismo kailangan ipakalat nyo yung katotohanan. Pag meron kayo nakikita na magandang i-share ninyo. Wag lang kayo maging
wag lang kayo maging yung parang okay, ay ang ganda, ang galing ni Banat Bay. Ay, nakakatuwa si Banat Bay, entertainer. Nakakatawa siya, nakaka-entertain. Hindi kasi alam mo, natutuwa. Walang biro. Pag may mga nagsasabi ng ganun, okay, natutuwa ako kasi ginawa akong clown. Ano ko, clown? Komedyante. Si Wally Bayola. Nakakatuwa na na-appreciate nyo, di ba? Nakakatuwa yon. Pero more than that, ang gusto ko sanang mangyari, maging aktibo kayo sa pag-share, di ba? To this movement. I-share nyo ng i-share hanggang makarating sa ibang mga Kasi, eto kung tayo lang, paulit-ulit, tayo lang ang nag-uusap, sa tingin nyo magkakaroon ng pagbabago? Di parang nagkaroon lamang po tayo ng bubbles. Naiintindihan? Alam mo yung bubbles na tayo lang ang nag-uusap? Alam mo yan? So kung gusto nyo talaga ng pagbabago, spread the news, spread the truth, di ba? Alam naman tayo lang yun. Ang hirap, di ba po? Medyo wala mangyayari. Yun lang sa akin po, di ba? Sana lang po kung kayo po ay naniniwala sa ating ipinaglalaban, sabi ko nga this is a movement. Bakit to movement? Kasi it has to move. This is not a channel only. This is a movement. Banat Bay o Banateros is a movement na kailangan ang bawat isa sa atin gumalaw. Kung kami lang at magdadaldal dito araw-araw, wala mangyayari sa atin. Hindi wala mangyayari sa gobyerno natin. 'Di ba? Tama si Bantag eh. Isipin mo. Ang ingay-ingay na ng gera. 'Di ba? Yung gera halos konting-konti na lang magyegera na tayo eh. Isipin niyo yan Tapos lahat tayo gutom. Alam mo, eto tama siya doon na nasabi niya. What if kunwari lang magkagera? Ipupusta ko sa iyo pag nagkagulo buong Pilipinas. Yung mga inaasahan yung politiko, lilipad ng ibang bansa, doon na magtatago. Mga congressman ninyong madadaldal, ipupusta ko sa inyo pag tayo pinasabog ng China, pupunta yan sa ibang bansa. Sino may iwan? Yung mga walang passport, yung mga walang visa. Pero karamihan ng mga congressman, karamihan ng mga secretary, lahat yan may visa ng Amerika. No. Baka nga yung mga special treatment pa, ihatid pa dun sa Hawaii o kaya sa kung saan-saan eh. Yung sabihin, yung sa tingin yung inaasahan ninyong susuporta, tutulong sa atin, baka yan ang unang tumakbo. At yung mga kababayan nating walang passport, walang visa nga sa Pilipinas. 'Di ba? Tulad lang sa Ukraine, lahat ng politiko at mga elite lipad. Sila lang kasi may private jet. Sinabi mo. Tama ka dyan mismo. Yun lang yun eh. Kaya sana po mga kababayan, magtrabaho tayo. Magtulungan tayong ipakalat itong mga ating kinikwento dito sa ating channel. Yun lamang po, okay? Sana po ay kahit pa paano nagbigay po ako ng kaliwanagan sa inyo. Kung hindi, bahala na po kayo. Eto pa, sandali lang. Hindi pa tayo tapos. Bakit gusto nyong matapos na, ha? Gusto nyo nang matulog, ha? Ito lang, medyo good news to. Gusto ko itong nangyari na to. Ha? Kasi sabi ko, ayan, kasi masyado kang masyado kang bida-bida. Dahil naispatan ang presensya ng isang vlogger sa isang police operation, sinibak na sa pwesto ang tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group. Posible rin po siya maharap sa kasong administratibo matapos sumalang sa media interview na hindi nakasuot ng PNP uniform. Report mula kay Mar Gabriel.
Inalis na sa pwesto bilang tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group si Police Captain Michelle Sabino na sumasailalim sa pre-charge investigation ng Directorate for Investigation and Detective Management. Sa mensahe na ipinadala ni ACG Director Brigadier General Sidney Hernia, sinabi ng opisyal na inilipat niya na ng pwesto si Sabino at humahanap na sila ng bagong spokesperson. Una nang pinadalhan ng... Kasi dapat ang spokesperson, hindi po kasi dapat bida-bida. Alam nyo ang definition ng spokesperson? Hindi siya nagsasalita ng sarili niya. Spokesperson nga siya. Ibig sabihin ko ano lang yung mensahe ng opisina, yun lang ho yung sinasabi niya. Kung ano yung mensahe ng boss niya, yun lang ho yun. Hindi gumagawa ng sariling lakad. Kaya nga no comment. Tuloy. Ang memo ng DIDM si Sabino para magpaliwanag kaugnay sa kontrobersyal na operasyon sa lending company sa Makati City kung saan umalma ang pamilya ng mga empleyado. Ipinahiya at hinusgahan daw kasi sila ng vlogger at kilalang online bully na si Rendon Grabe Labrador naman. na isinama nila at nag-live pa sa nasabing operasyon. Ang ganda yung pangalan mo, online bully. Si ano pangalan niya? Bully na lawyer bully. Malabas na may nalabag ito Si sa attorney bully. Ayun. Circular number 2023-53 o ang Revised Media Relations Policy ng PNP. Bukod dito, iniimbestigahan na rin ng PNP si Sabino kaugnay naman sa posibleng paglabag sa pulisiya kaugnay sa tamang bihis. Yan ay matapos niyang magpa-interview sa media kasama si Labrador kung saan hindi siya nakasuot ng uniforme. Well, definitely sir, yung ating prescribed uniform ay dapat po pag tayo po ay tumutupad ng official function ng ating... Ayan, may nagsabi dito, magaling na spokesperson pa naman yan, narinig ko na. Actually, sa totoo lang, wala namang problema sa kanya eh. Kaya lang nasobrahan niya yung yung hindi niya trabaho. Katulad nung pupunta doon, tapos kasama yung vlogger. Hindi niya kasi hindi niya linya yun. So, tama lang na iba na lang ang spokesperson. Hindi naman ibig sabihin, siya ho'y makasalanan na. Hindi ho yun ang sinasabi ko dito. O siya ho ay na. Kaya lang, meron talagang binabagayan ang ang pagiging spokesperson. Tulad nito, ito parang parang kung ano yung sinabi lang, yun lang yun. Yun lang yung kanyang sinasabi. Hindi siya sumusobra kahit pigain. Minsan pinipigayan ng media. Ang spokesperson, parang si Attorney Cruz Angeles, Attorney Trixie. Si Attorney Trixie, ganyan yan eh. Kung ano lang sinabi sa kanya, yun lang sasabihin niya. Kung ano lang yun. Halimbawa ng hindi bagay sa spokes, si Roque. Si Roque kasi medyo opinionated. So, minsan, yung kanyang mga bitaw, minsan nasosobrahan. Hindi pang spokesperson. Magaling. Walang problema doon. Matalino, okay. Maraming alam, okay. Ibang posisyon, magaling. Doon siya. Pag spokesperson, iba kasi ang definition niyan. Kaya ka nga spokesperson, meron ka lang sinasabi na according lang sa boss mo. Ang opisinang nire-represent ay dapat po ay naka-uniforme po tayo. Ang paglabag sa tamang bihis ay may katumbas daw na kasong administratibo. Ipapakating po natin sa concern na PNP office para makapag-conduct po ng validation at kung kinakailangan pong pag-explainin sila ay gagawin po natin yon at bigyan nyo lang po kami ng mga ebidensya to support our Tinan mo nga naman dahil dito kay kay Rendon Rendon kasi alam mo yung sinasabi mong public service, hindi bagay sa iyo yun. Pal ka eh. Bully ka eh. Ang dami mong binuli na hindi naman dapat bulihin. Payag ako dun sa iba mo mga binubuli, pero dun sa sumusobra ka na eh. May mga binuli ka na nanahimik eh. Yung basta lang makaharap siya na mabubuli, ginawa niya. Masama yun, wag ganon. Pati si Michael B. Buti di ka pinatulan. Diba? Huwag ganun. Kaya tuloy, ayan, nadamay. Alam mo ito itong si Rendon, kulang sa discernment to sa buhay niya. Ewan ko ba kung anong nangyari dito. Dati naman,
Siguro dahil nga walang pumapansin dun sa mga inspirational talk niyang walang kakwenta-kwenta na parang pinulot sa kanto, parang nakikipag-inuman. Naalala nyo nun, bago yan naging bully, nag-aano yan ng mga inspiration na na sa mga ka-gym niya, na pag pinakinggan mo naman, ano ba yung pinagsasabi mo? Parang napulot mo sa kanto. Ano ba, nagiinuman ba kayo, nag-gym? Yung parang... Anyari? Nalaglag ba? Ang alam ko pagka nag-gym, nalalaglag yung yun ang naluluslos. Pero sa'yo parang yung ang naluslos yung utak. Biro lang Para lang naman, di ako sure. Kaya siguro hindi kinagat ng mga ng mga Pilipino yung mga niya, inspiration. Ayun, naging bully na lang siya. Takit suli sa susunod. Yung iba po sa atin, kapag nakarinig tayo, uy, may prophet kaming kilala, ang galing. Parang kala mo naman yung buong pagsamba nandun na sa prophet. Pinakamahirap po yun sa lahat, yung may magpapakilala sa inyo, propeta ako. Bakit? Kasi kapag meron tayong spiritual gifts, ang goal natin, ituro ang tao kay Kristo. Kung tinuturo natin ang tao sa sarili natin, alam mo ba ang gift ko? Ang gift ko ay miracles. Ang gifting ko ay mercy. Kaya sige, pinapatawad na kita. Hindi! Dapat tuturo mo sa Panginoon. Kaya ka may gift kasi gusto mong makita ng tao na pinagpala ka ng Panginoon at pwede rin siyang pagpalain ni Lord kung magtitiwala siya at ibibigay niya yung kanyang buhay sa Panginoong Jesucristo. Wag na wag po kayong maniniwala na ang spiritual gifts para ibida natin yung ating mga sarili. Spiritual sin yun. Kasi ang binida mo, sarili mo Dapat ang bida sa atin, si Jesus.